Budgeting sa panahon ng pandemic. Bago pa man magsimula ang pandemic, hindi na maganda ang kalagayan ng maraming Pinoy sa pera. Sa SEDPI research namin, nasa 8 sa bawat 10 pamilyang Filipino ang walang emergency fund. Sa 20% na meron nito, kakapiranggot lang ang may sapat na emergency fund na dapat katumbas ng siyam na buwang gastusin. Siguradong papalalain ng pandemic ang sitwasyon natin sa kakulangan ng pera dahil lahat naman tayo ay tinamaan nito. Isa ka sa mga mapapalad kung hindi ka pa nagipit ngayong panahon ng pandemic. Katulad ng COVID-19, nakakahawa din ang makaramdam ng takot, pangamba at pagkabalisa dahil sa nangyayari sa ating paligid. Marami sa atin ang nagsara ng negosyo, nawalan o nabawasan ng trabaho, at humina ang benta o kita. Siyempre, ang tanong nating lahat sa sarili, paano ba natin malalampasan ang economic crisis na ito? Ang pre-crisis o pre-pandemic budgeting principle ko ay save and invest as much as you can. Dito, gumagamit tayo ng budgeting rule na 5-15-20-60, meaning 5% ng monthly income ay mapupunta para sa insurance, 15% para sa savings, 20% sa investment, at 60% sa expenses. Ito ay ginawa ko with the assumption na may kasaganahan tayong tinatamasa at walang economic crisis. Malamang marami ang hindi makakasunod nito at mahihirapan itong gawin. Ngayong COVID-19, ang pandemic budgeting principle ko ay save as much as you can. Kung saan, susundin natin ang 5-10-85 allotment where we budget 5% of our income for insurance premium, 10% for savings, and 85% for expenses. Binawasan natin ng portion para sa savings, nagdagdag ng budget sa expenses, at tinanggal natin ang budget for investment dahil sa pagbaba ng pumapasok na income. Hindi advisable ang pagpasok sa mga bagong investment ngayon dahil nakakaranas tayo ng pagbaba ng income. Ang susunod na gabay ay base sa pamilyang may 5 miyembro at mga datos mula sa Philippine Statistics Authority. Kung ang kinikita kada buwan ay less than 12,000 pesos, ibig sabihin classified ang family bilang mahirap. Tinatayang nasa 2 sa bawat 10 pamilyang Filipino ang mahirap. Sa ganitong sitwasyon, mahirap talagang magtabi ng pera dahil kulang ang kinikita upang punan ang mga pangunahing pangangailangan o basic needs. Piliting punan ang mga pangangailangan at kumuha ng ayuda mula sa gobyerno at iba pang charitable institutions para malampasan ang pandemic. Magpa-member sa SSS o Social Security System at Pag-ibig o Home Development Mutual Fund para makakuha ng social safety nets ng ating gobyerno. Pagsumikapang magbayad kahit isang beses lang sa SSS at minsan kada 6 na buwan sa Pag-ibig para magkaroon ng life insurance coverage sa napakamurang halaga. Buti na lang at may universal healthcare law kung saan automatic members tayong lahat sa PhilHealth anong antas man tayo sa lipunan. Pwede na itong pang-cover sa basic health needs. Ang SEDPI ay accredited collection agent ng SSS at Pag-ibig. Kung interesado kayong magpa-member, bumisita lang sa Vince Rapisura Messenger at i-message ang Register SSS or Register Pag-ibig para masimulan ng application process. Maaari pa rin namang i-apply ang rule ko na save as much as you can sa sitwasyong ito, pero ang applicability ay hanggang sa kayang panahong i-delay lamang. Ibig sabihin, huwag gastusin ang pera ng sabay-sabay. Kung kayang ipagpaliban ang ibang panggastos, ay gawin ito. Humanap ng mga paraan kung paano makakalibre sa mga pangangailangan o mga substitute kung makakamura sa gastusin. Budgeting for low-income households. Kung ang kabuuang kinikita ng pamilya ay 12,000 to 24,000 pesos, classified as low-income household ito. Kalahati ng pamilyang Pilipino o 5 sa bawat 10 ang napapabilang sa low-income household. I suggest na piliting i-apply ang aking 5-10-85 pandemic budgeting rule kung kabilang ang pamilya mo sa mga low-income households. Sa ganitong paraan, may adequate insurance coverage na higit pa sa binibigay ng gobyerno at may maitatabing savings pandagdag sa emergency fund.
Kapag pinagsama natin ang mahihirap at low-income households, covered na natin ang majority o 72% ng kabuuang bilang ng pamilya sa Pilipinas. Budgeting for the middle class. Kung kumikita ng 24,000 pesos hanggang 140,000 pesos kada buwan ang pamilya, napapabilang kayo sa middle class ng bansa. Unlike ng mga mahihirap at low-income households na may kakayahang pumili ng kanilang lifestyle ang mga middle class na hindi nakukompromiso ang kanilang basic needs. Therefore, ang expectation ko sa mga middle class ay kayang i-apply ang 5-15-20-60 pre-crisis budgeting rule. This time though, ang focus pagdating sa investment ay sa mga financial products that would preserve capital at iwasang matukso sa mga investments na magbibigay ng napakataas na returns o yung maaaring mabawasan ang principal ng investment. For investments, I suggest to stick with my usual recommendations: Pag-ibig MP2, SSS Flexi or Peso Fund, government bonds, rural bank with deposits up to 500,000 pesos, and time deposits in cooperatives with Co-op Pesos rating above 80. I also encourage you to share your blessings and prioritize socially responsible investments o SRIs. May mga rekomendasyon na ako tungkol dito katulad ng Organic Options, Nueva Segovia Consortium of Cooperatives, United Sugar Planters of Digos, at marami pang iba. If you are interested to know more, go to Vince Rapisura Messenger and type SRI options. Budgeting for the rich. Ang natitirang 1% ng mga pamilya ay ang mga mayayaman o yung mga kumikita ng 140,000 pataas. Isa sa mga pinaniniwalaan ko sa buhay ay ang mga taong nabigyan ng mas maraming resources tulad ng pera, talino at talento ay mas may responsibilidad at obligasyon sa lipunan. Dapat silang magbahagi ng kanilang kayamanan, talino at talento para sa ikabubuti ng marami. Sa mga mayayaman, dapat ay may pagkukusang tumulong sa mga mahihirap at low-income households, lalo na sa panahon ng pandemic. Ang mga landlords ay dapat magbigay ng grace period sa mga tenants, gayon din ang mga creditors sa kanilang mga borrowers. Para sa akin, hindi rin makatarungan ang pagpapataw ng interest noong panahon ng lockdown. Kailangan ng compassion sa mga panahon ngayon at ang goal ay mairaos natin ang isa't isa para sabay-sabay ding guminhawa. Tandaan, kailangan nating tulungan ang ating kapwa para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa. Ang goal natin ngayon ay makaligtas at malampasan ang pandemic para mas magkaroon tayo ng pagkakataong umunlad at lumago pagkalipas nito. Kung ikaw ay kabilang sa mga mahihirap at low-income households, magtiwala sa Diyos at sa sarili. Patuloy na magsumikap at huwag mawalan ng pag-asa. Para sa mga middle class at mayayaman, napakarami ngayong opportunity para makatulong sa kapwa. Sana gamitin niyo ang pagkakataong ito maibahagi ang inyong yaman sa material na bagay, sa talino at talento para sa ikagiginhawa ng buhay ng iba. Ako si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan. Kung sa tingin mo makakatulong ang pandemic budgeting rules sa mga kapamilya, kaibigan at mga kakilala mo, please feel free to like, comment, and share. Mahalagang bahagi ito para mapalaganap natin ang financial literacy advocacy sa bawat Filipino saan man sa mundo.